And gusto namin mag-share sa inyo ng message. Hindi namin in-expect na magiging productive na yung araw namin. Number 1 na nagpupush sa amin. Sa mga katulad namin na nangarap lang dati, talagang mataas na talaga yung i-aim mo. What's up guys? It's us, Katran! So today, guys, marks our first month dito sa Katray House and gusto lang namin sa inyo mag-share ng mga realizations namin. Kasi nakaka 1 month na pala tayo. Ang bilis! Yes! Oo, sobrang bilis ng panahon and hindi namin namalayan na nakapag 1 month na kami dito sa bahay. Parang kailan lang, no, nung lumipat tayo. Alam mo yun, naghahakot-hakot pa kami ng gamit. Oy, hindi ikaw naghakot. Ako lahat naghakot. Naghakot ako, no? Naku po, May nag-away video pa nga tayo nun eh. Pero ayun na nga guys, sobrang dami naming na-realize, tapos natutunan. And gusto namin mag-share sa inyo ng message para ma-inspire kayo. Ayan, so sa mga nagsisimula katulad namin. So ayan guys, hindi namin in-expect na magiging productive na yung araw namin. And Madami kasi kaming mga doubts dati. Tapos nung nandito na kami, alam mo yon, parang ginanahan kami, ganyan. Meron pa pala kaming isisipan kasi tamad kami. Pati sobrang thankful kami dito sa mga kasama namin sa bahay kasi sila din yung isang number 1 na nagpupush sa amin. So, ayun guys, gusto namin magbigay sa inyo ng inspiration para sa mga gustong mag-vlog and sa mga katulad namin na nangarap lang dati. Alam mo yon, unti-unti nang natutupad yung mga pangarap tapos hindi mo na-expect na sobrang daming blessings pala yung marireceive namin this 2020 and sana ma-inspire namin kayo. So, yung unang-una namin ginawa is number 1, set your goals! Siyempre, mahalaga yon. Dapat may goal ka. Kasi kung wala kang goal, diba? Parang wala kang magiging inspirasyon para abutin yon. So, dapat yung goal mo, alam mo yon, focus ka dapat sa kung ano gusto mong ma-achieve. Before kasi nag-work lang kami sa hospital and employee lang kami. At yung goal lang namin is pumasok sa isang linggo. Ayun lang yung pinaka-goal namin. Parang hintayin lang namin kaming sumweldo tapos bibili namin ng kung anong gusto namin. So, doon umikot yung mundo namin ng 4 years. Although may goal naman kami guys, sa disclaimer lang, wala naman kasi kaming ano sa mga employee. Kasi ganun din naman kami dati, naiintindihan namin kung ano yung mga pinagdadaanan. Pero iba pa din talaga pag may gusto kang goal, tapos gusto mo siyang ma-achieve. Pero hindi ka magsisettle for less kung alam mong may i-improve ka pa. So dapat kung may goal kayo, alam mo yon, talagang mataas na talaga yung i-aim mo. Kasi wala namang imposible kung talagang pagtsatsagaan mo. So number 2 is always believe in yourself. Kasi kahit na yung iba, iwanan ka na nila, tas yung iba hindi naniniwala sa'yo, pero basta paniwalaan mo yung sarili mo na kaya mo, walang imposible. Kasi yun yung ginawa ko eh. Nung nag-i-start ako mag-YouTube, talagang ang hirap ng mga walang viewers, ang hirap ng walang Instagram, ang hirap ng di ka kilala sa Facebook. Pero naniwala ako sa sarili ko na talagang kaya ko. And ayun, ngayon, ang dami mga subscribers and followers. Parang alam mo yun, nung nag-work hard ka, tas nung naniwala ka sa sarili mo, parang nagpa-follow na lahat eh. So, dapat, ang unang-una mong gagawin, after mo maset yung goal mo, is maniwala ka sa sarili mo. Sabayan mo na yun ng work hard and trust lang din talaga dun sa taas kasi ibibigay niya yan para sa'yo ng tamang panahon, pati tamang oras. So, kung ikaw, maraming nagda-doubt sa'yo, okay lang yan. Parang patunayan mo sa kanila na kaya mo. Tapos, prove them wrong. Oo, prove them wrong. Accept rejections. Kung nagkamali ka man, ganyan, tanggapin mo. Or kunwari, meron kang hindi nakuha para sa'yo, kanya na-reject ka, parang wag sasama yung loob mo. But instead, mag-work hard ka. Kasi syempre lahat naman tayo dumadaan doon. Kung na-reject ka, okay lang, move on. Diba? Meron pa namang other time para... tuloy lang yung buhay. Oo, ituloy mo lang yung life mo. Daming opportunity sa mundo, hindi lang yun. Wag kang panghinaan ng loob. Kung nare-reject ka man, sa kahit anong mga bagay. For example, sa trabaho, sa love, sa family, siguro may purpose lang talaga si God and may reason siya kung bakit niya ginawa yun sa'yo. Yun lang. Lagi mo yung tatandaan. Next is, ito yung pinaka-favorite ko, which is yung trust the process. Kasi kahit gano'n pa yan kahirap, pag trinas mo talaga yung proseso, pag naniwala ka sa proseso, alam mo yung
pinagtuntungan niya eh. Parang alam mo yon, may ending siya. So, it depends na lang kung bad or good. Pero always trust the process. Wala naman kasing shortcut, so kailangan talaga natin diretso lang yung daan, huwag ka nang lumiko-liko. Stay focused. Oo, stay focused lang. And be patient. Kasi di naman lahat ng bagay nakukuha sa instant. So, next is grab the opportunity. Alam ko sa inyo, may mga stable na work, diba? And ako kasi yung ugali ko, pag may opportunity na nagnanak sa door ko, parang nag-aalinlangan ako. Parang ayokong masaya yung work ko ngayon. Ang kinalabasan is nagda-doubt ako kung i-grab ko ba yung opportunity na yon, which is mali. Dapat pag dumating yung opportunity, always mo dapat siyang i-grab. Huwag kang matakot mag-risk na baka mag-fail ka, ganyan. Kasi nga yun nga, may reason nga si God kung baka niya bibigyan ng ganong opportunity. Ako kasi, bago ako mag-resign as a medtech, nag-offer na sila sa akin na parang na-doble yung sahod ko doon. Nag-doubt ako kasi dinoble na yung sahod ko eh. Pero alam ko sa sarili ko na may mas magandang opportunity sa akin sa tatahaking kong ibang landas. Gawin mo lang yung nagpapasaya sa'yo kasi unang-una, you only live one. So, YOLO, guys. YOLO. Tsaka huwag kang matakot, yun nga. Huwag kang mag-settle na, ay, dito na ako for life, ganyan, di ko natatry yung ibang bagay. Mag-explore din kayo. Yun yung ginawa namin. So, next is work hard and save harder. So, for example, nag-work ka, kailangan mo rin mag-ipon para sa future mo. Hindi lang yung work ka ng work, tapos gastos ka ng gastos. After, wala ka nang mahuhugot. So, dapat kapag ka nag-work ka, alam mo din yung goal mo. Naka-number 1 goal namin yun, Nikat, na talagang kailangan namin mag-save para dun sa emergency fund. Lahat yun nakahiwalay na yun. Emergency funds, business, pang araw-araw. So, kailangan natin maging masinop sa pera. In just one snap, pwedeng mawala sa'yo lahat. So, kailangan guys, thankful tayo at pinapalagaan natin kung anong meron at wala tayo. Even smallest thing na nakuha mo, let's be grateful and let's work hard na lang talaga. Saka sana magsilbing lesson din yung pandemic na to. Kung di dahil sa pandemic, ako, real talk, hindi ko marirealize na napakahalaga palang mag-save. Hindi na ibig sabihin na bata pa lang ako. 16 years old, 13 years old, wala pa akong kakayahan makapag-work. Pero I have many friends na tumatayo sila sa sarili nilang paa kahit ganun lang yung edad nila. And I'm so proud na meron akong kakilalang mga ganun. And then next one is surround yourself with positive people. Dapat yung mga nasa surroundings mo, alam mo yun, di sila negative, di sila toxic sa paligid. Dapat lagi lang good vibe, lagi lang positive, lagi lang supportive yung mga sasamahan mo. Sabi nga nila, sa buhay mo, i-cut mo yung mga toxic people. Parang ano din yun, don't let negativity feeds you. Siyempre, kung alam mo yun, supportive yung mga kasama mo, gaganahan ka talaga mag-work. Pero kung ang toxic nila, ang negative nila, as in madadown ka, parang ano din yan eh. Yes. Mahahawa ka. Yun yung term, mahahawa So, kapag ka. negative attracts negative and positive attracts positive. So, eto talaga yung pinaka gusto namin talagang i-highlight dito sa video neto. Have faith with God. So, kailangan natin talagang magtiwala kasi sa Kanya. Alam nyo yun guys, pinaka-best friend ko kasi siya. Kung best friend ko si Kat, mas best friend ko si Lord. Kasi once na may problem ako, nakakausap ko agad siya, nahingan ko ng tulong. And guys, believe it or not, hindi man ora mismo niyang isosolve lahat ng problem mo. Pero another day, 1 week, 2 weeks, sure ako guys, isosolve at isosolve niya yan. Medyo matatagalan man, pero lagi siyang naka-back up sa akin. Yung magiging parang bonding nyo ni Lord is kahit saan ka magpunta, pwede mo siyang kausapin. Sobrang happy ako dun sa, alam mo yun, na-build ko sa kanyang relationship. Lalo na, hindi lang ako yung lagi nagpe-pray tuwing gabi kasi kasama ko si Kat. Every night, nagpe-pray kami. Hindi man namin sabihin or ilakas yung sinasabi namin. Alam namin sa sarili namin na hindi kami nawawalan ng connection kay Lord. And then, always share your blessing. Kung malit man yan or malaki, walang problema. Basta, wag mong kalimutan mag-share sa kapwa mo. 100% proven and tested na talagang bumabalik. Kung ano man yung blessing na i-share mo sa kapwa mo, babalik ni Lord 10 times, 20 times. Sobrang galing talaga. Sobra. And last but not the least is never give up!
Kahit yon lahat ng tao ayaw sa'yo, wala silang tiwala. Basta dapat maniwala ka sa sarili mo, never give up. So, dyan sa lahat na nagmo-module dyan, guys, hindi pa kayo nakakalayo at nag-i-start pa lang kayo. Never give up, guys. Alam namin at nanggaling na kami dyan na lahat ng pagsubok or paghihirap nyo magiging worth it. Promise, guys. Mag-aral kayo na mabuti kasi magiging worth it din yan pagdating ng panahon. Magagamit nyo lahat ng pinag-aralan nyo. Promise. And kung ikaw may problema ka man ngayon, feeling mo sobrang toxic na ng buhay mo, alam mo yun, never give up kasi meron pa ring hinanda si Lord na para sa'yo. Makikita mo yung bright future mo, wag ka lang susuko. Parang may pag-asa. May pag-asa pa din. Hanggat nabubuhay ka, may pag-asa. Hindi ako naniniwala more on dun sa sinasabi nilang destiny. Destined. Ikaw yung may hawak Yes, ng future ikaw talaga. mo. So, kung hindi ka mag-aaral ngayon, kung hindi ka mag-work hard ngayon, sinasabi namin to para maging motivated kayo and parang galingan nyo pa rin sa life nyo kasi hindi kayo nag-iisa. Siguro ito din yung naging way ni God para maka-help kami. God wants us to share our experience. Yes. So yun, sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo kahit papano. And ano lang tayo ngayon, chill-chill na kwentuhan na vibe lang. Kasi ayun nga, naka 1 month na pala kami dito sa Katray House. Na-survive natin yung 1 month. Don't forget to leave a comment dun sa comment section. So para naman magkaroon kami ng idea ni Kat kung ano yung mga gusto nyo. So that's it. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. and don't forget to hit the notification bell para lagi ka updated sa aming Vlogmas! So, nag-outro na kami, pero papakita namin yung bisita Ang natin. aming special guest, Miss Georgia! Yo, Rizrala! Revolution! Ay, guys, meron kaming guest. So, tatanungin natin kung ano yung mga... mag-subscribe kayo sa channel niya, Yes. Georgia Brazil. So guys, congratulate nga pala natin yung friend namin na si Georgia Pizarro Ilusha kasi ikakasal na siya. So, Jose, kung nanonood ka, huwag ka magpaloko dito. Interview natin siya mga few questions about life. Words of wisdom. Words of wisdom para sa mga Sa tao. mga nangangarap. Yes. Tulad lang din namin, tulad natin dati, ganyan. Siyempre, sa una parang magdududa ka rin sa sarili mo. Feeling mo, pati yung... Mapanood ko lang. Minsan kasi, pag meron kang gustong mangyari, wala na nga naniniwala sa'yo, tas pati ikaw madadown ka pa. Ako pinagdaanan ko yun. Pero, continue mo lang yung ginagawa mo. Hindi mo man maramdaman ngayon yung fruit ng pinaghirapan mo. Promise, after ilang years, or sabihin mo kung gaano man katagal yung process sa'yo, magpapasalamat ka na, thank you kasi tinuloy-tuloy ko yung... Totoo yun. Oh, yung parang, chinaga ko siyang ganyan. Chinaga ko siya. Pag nandiyan na sa harap mo, sobrang, yung parang, overwhelmed ka na lang. mati siya, parang, ngayon ako nagtrabaho, tas bukas nandiyan na yung sweldo. Hindi siya ganun. Totoo. May matagal yung process. Alam nyo, hindi ko alam ba't nila ako sinisingit dito. Eh, yung sasabihin ko, yung sinabi lang dito. Yay! Thank you so much! Thank you so much. Ito namin yung ano. Hi guys, it's Georgia Pizarro Ilusha. Bye, Sabay guys! kayo. Hi